Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 15.7 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo na samsam sa Pigkawayan, North Cotabato. 2 batang nalunod sa Karangian Dam sa Tarlac City, buhay at natagpuan na. House Representative Zaldico nasa US para sa medical treatment. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Police Regional Office 12 o Pro 12 ang 15.7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa checkpoint sa Panatan Border, Pigkawayan, Cotabato, September 4, dakong 1:30 ng hapon. Naharang ang 2 wing van truck na may kargang 400 na kahon o katumbas ng 20,000 rims ng Fort at Berlin brand. 6 na suspect mula sa Zamboanga, Sibugay at Ozamis City ang arestado matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento. Pinangunahan ng RMFB-12 ang operasyon katuwang ang RPDEU-12, RID-12, RIU-12, Pigkawayan MPS at BOC. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Ardiente, pinalakas ang kampanya laban sa smuggling alinsunod sa direktiba ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nasa kustodiya ng Pro 12 ang mga truck at kontrabando at sasampahan ng mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 at Republic Act 10643. Natagpo ang ligtas ang 13 anyos na batang lalaki na hinihinalang nalunod matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Tarlac River Irrigation Sitio Pangulo, Barangay Karaingan noong Miyerkules, September 3. Ayon sa paunang investigasyon, dakong 2:00 ng hapon nang huling namataan ang mga biktima habang tumatawid sa irigasyon bago sila tinangay ng tubig. Makalipas ang mahigit 1 araw na search and rescue operation, milagrong natagpuan ang 2 sa ligtas na kalagayan kahapon at agad silang isinugod sa ospital. Sa kasalukuyan, sila ay nasa maayos ng kondisyon at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Kinumpirma ng House of Representatives na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay House Speaker Princess Abante, nasa ibang bansa ang kongresista para sa isang medical treatment at mayroon umanong appropriate travel documents ang kanyang pag-alis. Naging mainit ang pangalan ni Ko na dating Appropriations Panel Chairman matapos itong akusahan ni Navotas Representative Toby Tiangco na nag-insert ng 13 billion pesos na halaga ng government projects sa Bicameral Conference Committee. Hiniling ni Tiangco sa House Infrastructure Committee na padaluhin ang kapwa mambabatas nito sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects, ngunit mula nang magbukas ang 20th Congress ay iniulat ang malimit na pag-absent nito. Si Ko ang nagtatag ng SunWest Construction, isa sa top contractors sa flood control projects ng gobyerno. Nag-divest ito mula sa kumpanya noong 2019. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.